We will then proceed to Article 2, Section 4, up to, mm, let's see, Section 28. So, i-highlight ko lang yung ah, mga most important sections nito. Pero lahat naman sila importante. May mga iba't ibang uses sila. So, I will start now. So, Section 4, the prime duty of the government is to serve and protect the people. The government may call upon to defend the state, and in the fulfillment thereof, all citizens may be required under conditions provided by law to render personal, military, or civil. So, ano bang sinasabi dito? Basically, although ang prime duty ng gobyerno natin ay protektahan ng taong bayan, pero pwede tayong tawagin ng gobyerno natin upang protektahan ang bayan. Ito ay posible kung tayo ay nasa gitna ng digmaan o giyera o mga natural na kalamidad katulad ng mga bagyo o mga lindol, pwede tayong tawagin ng ating gobyerno para tumulong doon. Section 5. The maintenance of peace and order, the protection of life, liberty, and property, and the promotion of the general welfare are essential for the enjoyment by all the people of the blessings of democracy. Ang halaga ng pagpoprotekta sa buhay, sa kalayaan, at sa ating mga ari-arian. Ito ay mga responsibilidad ng ating gobyerno na protektahan ang ating buhay, kalayaan, at mga ari-arian. Yun lang naman ang sinasabi ng Section 5. Section 6. The separation of church and state shall be inviolable. Meaning, ang mga problema ng church ay problema ng church. Ang problema ng gobyerno ay problema ng gobyerno.